Papa, super supportive sa akin sa mga sports. And minsan si Papa, pabuday-buday. Bigla ka nalang yayakapin ng walang dahilan. Ewan ko kung bakit. Si Papa sa bahay, siya yung masipag tsaka laging responsible sa bahay namin. Siya yung nagluluto, naglalaba, siya yung... Si Daddy kasi yung pag nasa bahay siya, palauto siya. Para siyang tingin niya pa rin sa amin, estudyante niya. Post siya dun sa Facebook niya. Minsan nga sinasabi ko sa kanya, Di, dami mo namang likers, pahingi naman, gano'n. Yan, si Daddy, masarap pagluto yan. Laging, pag siya nagluluto, ang dami naman ay kain. Yung tatay ko, ayaw niya ng makalat na bahay. Ayan, ang hilig niya maglinis. Si Papa, pag nasa bahay, seryoso lang siya, tahimik. Dinidisiplina kami ni Papa sa bahay kapag lagi niya sinasabi yung mga dapat namin gawin at yung kapag magdedesisyon kami, dapat lagi niya sinasabi na dapat yung tama at dapat isipin mabuti yung mga kinikilos namin. Siyempre, lagi niya pinapaalala sa amin yung love ni God na kahit anong maling gawin namin na nandyan siya para lang sa kanya kami mag-open na kahit ano pwede namin sabihin sa kanya. Dinidisiplina niya ako, yung one-on-one lang kami. Kailangan kami lang talaga yung nag-uusap tapos sharean kung bakit ba. Tapos tuturuan niya ako kung anong gagawin ko para mabago yung isang bagay. Pag hindi niya na talagang nagustuhan yung isang bagay, tatahimik na lang yan. Tapos di ka na niya kakausapin hanggang matutunan mo kung ano yung mga pagkakamali. Yung si Daddy po, pag panangagawa ko ng kasalanan, dinidisiplin niya ako sa lagi niya ako pinapangaralan, ina-apply niya yung word ni God sa buhay ko. And yung pas niya, lagi niyang sinaset ng example para magawa ko ng tama yung mga dapat kong ginagawa tama. Si Papa, pag didisiplinahin ka niya, kakausapin ka niya ng seryoso, yung kayo lang dalawa. Halimbawa, sa kwarto, kausapin ka niya hanggang sa umiyak ka na lang. Yung disiplina niya sa akin kasi kaya niya ako pinaghihipitan, hindi dahil ayaw niya lang na payagan ako na kunyari gumala, saan man. Kundi ginagawa niya kasi mahal niya ako, tsaka magbe-benefit naman ako doon in the future. Natutunan ko kay Papa na yung mga responsibility ko sa bahay, sa school, and syempre na rin sa church na natutuwa siya na nagsiserve ako kay Lord, and natutunan ko rin sa kanya na dapat maging mapagmahal sa pamilya, tsaka lalong-lalo na kay Mama, at syempre sa kapatid ko. Meron po akong 3 pinaka natutunan kay Papa. Una po doon yung pagiging malapit kay God. Yun yung talaga yung pinaka-importante, yung heart natin para kay God. And yung pangalawa is yung priorities. And yung pangatlo is pinaka-importante yung attitude. Bale, character pa rin talaga yung magiging way para maging great ka dito sa mundong to. Ang natutunan ko sa Papa ko, yung sa trabaho. Unang-una, kailangan mo talagang seryosohin para ma-accomplish mo agad, tapos para magawa niyo ng maganda, yung pulido. Yung natutunan ko kay Daddy is yung laging i-prioritize si Lord kasi si Lord hindi ako mag-fail, tapos lagi ako magtiwala kay Lord. Daddy, I want to thank you sa pagpaprovide ng mga needs ko. Hindi lang yung needs ko, pati wants ko. Kahit minsan may problem tayo, pero nagagawa niyo pa rin ng paraan na provide lahat ng pangangailangan namin. And thank you po sa lahat ng binibigay niyo. Papa, salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin, na kahit doon ka lang sa bahay, nararamdaman ko yung pagmamahal mo kasi ikaw yung gumagabay sa amin, ikaw yung nagsasabi sa amin palagi kapag may mga mali kami. Nagpapasalamat din ako kasi ikaw yung daddy ko, hindi ka tulad ng itong daddy, syempre unique ka. At nagpapasalamat din ako sa iyo na syempre yung pagmamahal mo sa aming magkapatid at yung pagiging mabuting asawa mo kay Mama, kasi bihira lang yung tatay na mapagmahal sa asawa, mapagmahal na rin sa akin. Daddy, thank you sa lahat, sa paggabay mo sa akin, sa lahat ng binibigay mo sa akin, sa pagpapaaral sa akin. Salamat kasi sa lahat ng bagay kasama kita, sa mga trip ko, mga kalokohan ko, may mga secret pa nga tayo kay Mami, diba? So yun, sa lahat-lahat, salamat. Kahit sa mga maliit na bagay,
So, Daddy, mahal na mahal kita. Ano, kahit nahiya ako sabihin sa'yo, alam mo naman, di ba? Kahit minsan, matigas ang ulo ko, o kaya makulit ako, na minsan hindi ko na maintindihan bakit sobrang higpit mo sa akin. Pero, alam ko, mahal na mahal mo talaga ako. Kaya thank you talaga sa lahat. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi ikaw yung naging tatay ko. Hindi ako nagsisi na ikaw yung binigay niya sa akin. Kaya salamat, mahal na mahal ko kayo ni Mami. Tsaka gagawin ko lahat para maging proud kayo parati sa akin. Si Papa, siya yung taong ginagawa yung lahat para lang makapag-provide sa family namin. And siya yung nagiging channel of blessing ni Lord. Siya din yung nabibigay ng hindi lang yung needs namin, pati yung wants namin. And although medyo tight yung schedule niya dahil sa work niya, still, tinatry niya talagang bigay ng oras sa amin, makapag-bond kami. And pinaparamdam niya kung gaano kami kamahal ni Lord. So, Pa, thank you for those life lessons. Nagpapasalamat ako pa sa'yo. Napaka-supportive mo. Hindi ko na lang minsan ma-appreciate yung yung kala ko hindi ka proud sa akin. Pero isang beses, punta tayo sa tropa pinagmalaki mo ako sa harapan nila. Salamat talaga na sinusuporta mo ako sa paglalaro ko. And thank you pa na nagiging masipag ka para sa pamilya namin. And I know pa, papansinin mo na ako ngayon. And pa, mahal na mahal kita. Like, di mo ako pinapansin ngayon. Alam kong kayang-kaya mo ako patawarin. Alam kong mahal na mahal mo ako pa. Yun lang po. Pa, thank you sa'yo sa lahat ng ginagawa mo sa amin, sa pagpo-provide ng mga kailangan namin sa school, sa bahay. And salamat sa mahabang pasensya kahit na minsan napupuno na kita. Hindi pa rin ako, alam mo na. And salamat sa lahat kasi kahit na hindi tayo masyado nakakapag-bond dahil sa trabaho mo, every time na uuwi ka, masaya ako kasi sama-sama tayong kumakain ng tanghali. And ayun pa. And yun pa, thank you kahit na pasaway ako. Ngayon ko lang sasabihin to pa. I love you po. My dad.